VP Sara Duterte delikado kay Tito Soto. Eto na nga ang ikinagulat ng lahat na binalitan na po si Senate President Chis Escudero ni Tito Soto. Ano nga ba ang dahilan? So yan yung mga tatalakayin natin ngayon. Grabe no, ang bilis ng mga pangyayari. Alam naman ho natin na itong si Tito Soto ay isa to sa mga tutol sa pag-archive ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ito, Senator Marcoleta, delikado rin dahil mukhang si Risa Ontiveros or si Ping Lacson ang papalit na chairman sa Blue Ribbon Committee. Ang lakas talaga ng mga galamay ni Marcos. Ang bilis ng pangyayari, no? Grabe, biruin nyo yun. Flood control lang ang napag-uusapan. Biglang tawag dito, biglang pati ang Senate President ay nasali na. At eto na nga, pinalitan ng si Senator Chis Escudero. May mga impormasyon na nasagap tayo sa kabilang planeta na kaya daw isinuko ito ni Chis Escudero itong pagiging Senate President niya, talagang mukhang delikado siya doon sa gagawin ng COMELEC na nasilip sa kanya na tumanggap siya ng donasyon noong panahon ng halalan. At dahil talagang mukhang madedelikado siya at mukhang hindi gagana ang kanyang kapangyarihan, ay eto nga talagang nagdesisyon siya na isuko na lang ang Senate President sa mga galamay ni Marcos Jr. para hindi naman daw, para ano naman, no? So ganyan ng mga nasagap natin na balita. So hindi natin mawa 100% sure yan kung yan po ba ay totoo o hindi. Pero grabe, no? Talagang ngayon, talagang masasabi natin na ang lupit ng ang lupit ng kalakaran sa ating politics world. Yung tipong natalo na pero nanalo ulit. At ang pinakamasakit pa dito, walang kaalam-alam ang Duterte Block dito sa nangyaring botohan dito sa Senate, sa pagiging Senate President ni Tito Soto. At talagang nagulat sila na yun nga, sila nga ay wala nga doon at talagang alam naman din nila siguro na hindi naman din talaga pipirma itong mga to, so hindi sila isinama, no? So grabe, no? Kaya ngayon talagang mukhang may impeachment na magaganap talaga kay Vice President Sara Duterte dahil dito kay Tito Soto. Pero alam naman na natin yung kakahinatnan yan. No, alam natin ang kakahinatnan niyan dahil sa oras na ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Senado, hinding-hindi na makakabalik ang mga Soto, lalo na si Tito Soto, sa pagiging senador. Kasi tatandaan na ng yan tatandaan ng taong bayan yung ginawa niya na yan. At alam naman din natin, di ba? Noon pa lang nakukutuban na natin na talagang itong si Soto, at sinabi niya na rin yan. Sinabi rin yan ni Chis Escudero na itong si Soto ay bataan ni Martin Romualdez. Kaya talagang medyo delikado ho etong si VP Sara dito. Oo, kahit na hindi naman angkop or hindi naman sapat na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, wala tayong magagawa kapag pinagtulong-tulungan siya sa Senado. Lalo't ang nasa pagiging Senate President ay etong ay hindi nila kalyador, tinatawag na hindi patas kung mag-imbestiga. Pero ewan ko na lang sa panahon kasi ngayon talagang lalo na yan, obvious na itong si Tito Soto ay tauhan or sunod-sunuran kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr., no? So talagang may delikado. May pagkadelikado dito si Vice President Sara Duterte dahil talagang alam naman natin na etong si Tito Soto ay isa to sa mga gustong matuloy ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. At dito naman sa Blue Ribbon Committee, papalitan na rin daw ho si Congressman tuloy si Senador Marcoleta ni Ping Lacson o kaya ni Risa Ontiveros.
Eh nako, kapag puro po kaalyado ng mga Marcos administration ng mag-iimbestiga or mamumuno sa pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee, wala na ho tayong pag-asa dyan. Wala na ho tayong pag-asa dyan at wala na ho tayong aasahan dyan. Ang mangyayari lang ho niyan, parang magiging Alice Go lang po yan, papahabain ng papahabain, lalong-lalo na si Risa Ontiveros. Kapag yan ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee, papahabain lang ng papahabain yung usapan hanggang sa mga wala namang makukulong. 'Di ba? At alam naman din natin ngayon ay nilahad na ng mga diskaya kung sino yung mga nasa likod ng kanilang ng nakawan sa flood control. Sa ibang video na lang ho natin yung pag-usapan dito. Mag-focus muna ho tayo dito sa maaaring mangyari kay Vice President Sara Duterte. So ito nga yung video na yun na kung saan ay talagang napalitan na. Soto in, Escudero out. Senate President muli si Senador Tito Soto. 15 senador ang bumoto para sa kanyang liderato. Nasa Senado ngayon ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, napakaraming nangyari ngayong araw na ito, lalo na dyan sa Senado. Ano? Tama ka dyan, Corina. Isa nga sa pinakamalaking storya ngayon ang coup sa Senado na nangyari sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control scandal. Parehas siyang tinutukan ng ating reporter na si Hannah T. Hannah, ano na ang latest? Willard, sa 15 boto, opisyal nang bumalik si Senator Tito Soto sa pagka-Senate President ngayong araw. Mismong si Senator Chis Escudero ang nag-administer ng kanyang oath. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President. And I wish you well, Mr. Senate President. Grabe. Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. Dalawa matapos ang nomination, ayon sa isang source ng politiko na trigger umano ng mga kontrobersya sa flood control ang tila ouster na ito. Naiugnay ang pangalan ni Escudero sa scandal matapos lumitaw na top campaign donor niya noong 2022 si Lawrence Lubiano. Yan ang sinasabi ko. Oo, yan na nga yun. Kaya talagang na-pressure ito si Senate President Chis Escudero. Dahil delikado talaga siya. Kaya no choice ang gagawin niya. Kaysa siya ang mapahamak, di ibigay niya na lang ang kanyang katungkulan kay Tito Soto at tuluyan na ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Grabe to. Ang tindi nito. No, talagang pinatrabaho talaga. Talagang ayaw talagang tantanan si VP Sara Duterte para pabagsakin ng mga to. Pustahan tayo kahit sa saan makarating. Talagang may mangyayari at may mangyayari. Ito nga nagulat tayo eh. Malamang sa malamang talagang na pressure ito si Chis Escudero na talagang hindi siya papalagpasin. Talagang siya rito, talagang dehado siya doon sa issue na ibinabato sa kanya. Isa sa top 15 contractors na kumorner sa bilyong-bilyong proyekto ng DPWH. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, posibleng niluto ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Judy Araneta. Ayan kitang-kita. Kaya pala nung nakaraan may usapan na kasi 'di ba nung unang hearing sabi ni Tito Soto nag-usap nga kami ni Pangulong Bongbong Marcos sabi niya eto obvious kasama pa si talagang magtotropa na si Rojas alam na this. Wala na talaga to. Alam na this. Kung saan 1 oras daw nag-usap sina Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Kasama raw sa kanilang tinalakay ang korupsyon. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabing kailangan ng Senado ng reliable at trustworthy leader gaya ni Soto. At anya, the Senate will be in good hands.
As Senate President, he always led with fairness and transparency, and he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Pinalitan ni Zubiri si Senator Joel Villanueva na nasa hot seat nitong mga nakaraang araw diba? dahil sa naging pagputok ng mga report tungkol sa kanyang kaugnayan sa dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ikalawang beses nang naalis bilang Majority Leader si Villanueva. Pinalitan din siya ni dating Senador Francis Tolentino noong SP si Migs. Pinalitan na rin ni Senator Ping Lacson si Senator Jinggoy Estrada sa pagka-Senate President pro tempore. Si Lacson ang kilalang taga-busisi ng national budget at bumunyag sa modus o scheme ng DPWH para makakuha ng share sa flood control projects. Ana, may impormasyon ka ba kung sino-sino ang mga bumoto kay Soto? Willard, so far, wala pang opisyal na number kung sino-sino ba talaga itong mga ito, and we've yet to receive itong kopya ng resolution tungkol nga dito sa bagong liderato. Pero kanina, kinumpirma na rin ng ilang mga senador yung kanilang pagboto gaya ng ilang minority members katulad din na Senators Risa Ontiveros at Senator Loren Ligarda. Ana, may mga magiging pagbabago ba sa committee chairmanships ngayong bago na ang Senate President? Willard, natanong natin yan kay SP Soto kanina, no? Actually, natanong siya kung posible bang mapalitan itong sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta, at sabi niya, senators have yet to decide, pero pagdating doon sa Finance Committee, sabi niya, posibleng hindi palitan itong si Senator Win Gatchalian. Balik sa iyo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hanati. Live din dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa bilyon. Oy, grabe, no? Ang tindi talaga. So ito, no, ito naman ang banat ni Senator Chis Escudero kay Speaker Martin Romualdez. So, ito na, talagang bumakbak na si Senator Chis Escudero. Siyempre, hindi yan papayag na, hindi yan papayag na, alam nyo na parang tatarantaduhin mo ako na hindi ako makakabawi sa iyo. Aba, hindi yun po pwede. Oo. So eto, play lang natin, no? Asan na ba yan? Asan na? O, asan ka na? Oh, ito. Play natin yan. Hindi ko lang malaki yan. Ba't tayo malaki yan? Play muna natin. At nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together. May I move that we recognize the distinguished former Senate President, Senator Chis Escudero, to make a manifestation, Mr. President. The former Senate President, Senator Chis Escudero, is hereby recognized for a manifestation. Thank you, Majority Leader. Thank you, Mr. Senate President. Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President.
Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na paano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, Mr. Senate President. So yun, no, nabanggit dito na pala etong si Zaldico at Speaker Martin Romualdez. Ang masama dito, may mga mainstream media na hindi isinasama ang pangalan ng dalawa. Ang lupit nyo. Ano, tawag talaga dito. Kung makikita nyo sa ibang mga posts ng mainstream media, yung mga nabanggit ng mga involved sa flood control issue, kabilang na ito si Speaker Martin Romualdez at Zaldico, wala ho sa mga post ng ibang mainstream media. At yung mga video, ini-edit, hindi po inilalagay sa mga bali-balita nila. Grabe naman talaga. Ultimong media talaga, no? Ang tindi. Alam nyo, bilib din talaga ako sa Administrasyong Marcos. Talagang lahat kontrolado nila. Biruin mo yun. Nandawit na lahat-lahat ng pangalan pero pagdating sa balita, wala. Ang lupit. Thank you very much. And we thank the distinguished former Senate President, Senator Chis Escudero, for his magnanimity and the work that he is, the service that he has given the Senate and the Filipino people. Thank you, Mr. Senator. Lungkot ni ang lungkot ni Senator Robin, alam niya na eh. Oo, alam niya na eh. Ito, panoorin natin. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is... Hindi, ito. Yung mga balita, yung mga interview nila sa labas, ang panoorin natin. Ito. Seryoso man ang usapin pero nagawa pa rin magbiruan ng ilang senador sa pagdinig ngayong araw sa flood control scandal. Pero may isang biro na hindi kinatuwa ni Senador Jinggoy Estrada. Diba? Ano yan? Sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Naging mainit ang ikatlong araw ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa laglagan ng pangalan ng ilang politiko at opisyal ng gobyerno na di umano'y humingi ng kickback mula sa mga diskaya. Pero hindi naman puro seryoso ang usapan dahil maya't maya may breaking of the ice. Kailangan din na paminsan-minsan ay tumawa para mapahupa ang tensyon. Sa pagsisimula pa lang ng pagdinig, alis tensyon na muna. Roll call pa lang kasi ng senador na dumating, nagkatuwaan na ang mga mambabatas. Siyempre, special mention sa chairman ng committee, ang earliest bird na senador. Let me acknowledge the presence of senators. Senator Erwin Tulfo, who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Magkasunod ang magkapatid na sina Senators J.B. Ejercito at Jinggoy Estrada. Pero humagalpak sa tawa sa pagdinig matapos tawagin ang dalawa na the good one and the bad one. Senator J.B. Ejercito,
came at 8:40. Senator JB Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one, came at 9:09. Kaya pabirong inambahan ng suntok ni Senador Jinggoy si Marcoleta. Tarantado rin si Senator Marcoleta no? Oo. Ang pagbibiro umano ay meron ding hangganan. Sa unang beses, maari pang sakyan. Subalit kung maulit pa ang mga banat na pabiro, tsak aalma na ang pinatutungkulan. Sa kalagitnaan ng pagtatanong kay Curly Diskaya matapos ibulatlat sa Senado ang mga pangalan ng ilang kongresista na umano'y humingi sa kanya ng padulas para matiyak na mai-award sa kanyang kumpanya mga proyekto ng gobyerno, na ulit ang banat ni Marcoleta kay Estrada matapos itong magtanong kung may mga senador bang nanghingi rin sa kanya. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. Nagtawanan pero umalma na si Estrada at kahit nakangiti, inihayag na niya ang kanyang saloobin sa biro sa kanya ni Marcoleta. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Hindi naman humantong. Biro lang. Ito naman to, masyado si Jinggoy Estrada. Masyado ka naman balat sibuyas. Itong juding na to. Ay. Ito naman to, pagbiruan. Nanginang yung show doon naman mga seryoso no? Halatang napagano. Ito, panoorin natin itong interview ni Tito Soto sa labas na dito nga daw, mukhang papalitan na nga daw si Senator Marcoleta. Ina. Pag-uusapan namin yan. Sir, sino po magiging minority? Pero tama ba, sir, magiging... Hindi ko pa alam sila tanongin ninyo. Sir, tama po ba magiging si Senator Lacson ng Blue Ribbon Committee? Yun na. Nag-iisipan nyo. Pag-uusapan namin. Si Senator Lacson ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Naku, paktay na talaga. Hindi daw ayaw daw niya ayaw. Hindi naman, I don't know anything, but he said he's not going to be minority leader. I think gusto rin niya ng may mga oras siya para may mga sikaso rin niya, hindi na mga sikaso while he was in. That's how he sounded. So yung Duterte Black hindi kasama sa majority black? Hindi. Hindi sila kasama sa... Sir, namely, sir, kinausap mo? Si Jinggoy Estrada. Hindi namin nakausap hindi na. Kasi as I said, hindi naman kasi ako nagsimula Di ba yung apat do sa Mythical 5 nagsimula So hindi ko alam sino mga kinakausap ko muna. Sir, ito lang po para lang klaro, bakit kinailangan na palitan po si Escudero bilang Senate President? Ano yung naging issue sa kanya? Ano yung point? Yun ang pinakamagandang tanungin mo yung apat. Tanungin mo Senator Lacson, Legarda, Zubiri, and Hontiveros. So yung apat pala ang si Legarda, si Lacson, si Risa, tsaka si Zubiri. Aba, may pagka pala to talagang gustong bumawi ni Zubiri kay Chis Escudero Kaya pala sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan talaga tong mga to Alam ko na nga ba, hindi ito sa totoo lang, never ako naging ni Chis Escudero ni Zubiri kasi may mga palyadong may mga palyadong ganap si etong si Zubiri. Na alam mo yun, akala mo totoo na yung sinasabi niya kahit hindi naman. Sa madaling salita, may pagka-plastic. Totoo talaga may pagka-plastic si Zubiri. Lalo na yata is dating Senate President din yan na pinalitan din ni Chis Escudero. So ang ginawa ni Zubiri para makabawi, ayan na nga. Nga lang, sabi ko nga, ang sinasabi ko nga dapat yung iba na lang ang naging ang naging Senate President. So alam na natin kung anong patutunguhan ni Vice President Sara Duterte, alam na this.
O, marami pa naman sa mga Duterte diyan kung sakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte, baka kapag nangyari yan, diyan na. Baka maging yung nangyari sa Indonesia, mangyari na sa Pilipinas. Yan lang ang kinakatakot ko diyan kasi malamang sa malamang kapag ma-impeach si Vice President Sara Duterte, pag in-impeach siya ni Tito Sotto, malamang sa malamang magwawala talaga ang taong bayan niyan. Hindi sila papayag at ngayon obvious na kaya pinalitan si Chis Escudero unang-una ginawan muna ng demolition job etong si Chis Escudero para ma-pressure at ma-pressure dito sa nangyaring issue sa kanya, 'di ba? So siguro nakaramdam na talaga si Senator Chis Escudero na yayariin talaga ako ng magpinsan kaya kailangan ko na talagang bitawan to. Kailangan kong isalba ang sarili ko. Pag sinalba ko si Sara, pati ako yari. Ngayon yung mangyayari dyan. I will not be the best person to ask that particular may question. immediate changes po sa mga policies na ipatutupad ninyo sa session, sa hearings? Sessions, wala siguro. Hearings, wala siguro. Tingnan natin. Right now, we're going into caucus right away. And I'll make sure that I will do the same thing when I was Senate President for 4.5 years. We will have a caucus every week. Every Monday before session starts. So yun na-archive na impeachment case against the Vice President. What will happen to that, sir? We're still waiting for the MR ng Pero mga kaibigan, ito, lilinawin ko lang, naging maayos din naman po na Senate President etong si Tito Sotto. Ngayon nga lang, medyo pumalya siya kasi nga may parang bigla tayong nanibago. Yung hinahanap natin na pagiging Senate President noon ng isang Vicente Sotto, maayos naman. Kaso ngayon, medyo delikado. Medyo may sinusunod. Parang may kumukumpas. Ayan ang hinala natin. Hindi lang ako, hinala din ng iba't iba pang mga netizen. Kaya medyo, hindi naman natin dinadown ng gusto si Tito Sotto na, kahit ako pinagmalaki ko noon yan na naging maayos na Senate President yan. Kaso ngayon, iba na yung datingan. ng Supreme Court. So walang gagalaw? So wala? Wala. Hindi siya gagalawin from the archive? Wala pa. Walang gagalawin doon until malaman natin kung ulitin natin yung sagot niya about impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan. waiting for the MR ng Supreme Court. So walang gagalaw? So wala? Wala. Hindi siya gagalawin from the archive? Wala pa. Wala pa. Hindi niya masagot ng diretso na hindi namin gagalawin niya kasi na-archive na yan at yan na rin naisabatas na yan at utos na rin ng Supreme Court yan, no? So wala pa. So ibig sabihin may plano talaga sila. Kasi dapat ang salita dyan ay hindi na yun. Sa susunod na yun na taon. Sa February 2026 na yung gagalawin. Hindi na namin pwede yun kasi unang-una na isabatas na yun ng former Senate President Chis Escudero ng 28th Congress, at ako ikakahalal ko lang bilang kakaupo ko lang bilang Senate President. So hindi ko dapat gagalawin na yun. At ayun, kautusan din ng Supreme Court na ipagpaliban ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. So sagot niya rito, wala pa, hindi pa. So ibig sabihin may plano, no? May plano na i-impeach talaga or buhayin ng archive ng decision na archive sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. We have a caucus every week. Every Monday before session starts. So yun na-archive na impeachment case against the Vice President. What will happen to that, sir? We're still waiting for the MR ng Supreme Court. So walang gagalaw? So wala? Wala. Hindi siya gagalawin from the archive? Wala pa. Walang gagalawin doon until malaman natin kung ano sinasabi na. Sabi ni Senator Amy, nagulat lang sila. Parang walang kumausap. Sabi ni Senator Amy, nagulat sila. Walang kumausap sa kanila. Duterte Black. Sila Kila Robin. I've been in the Senate
and I've experienced 6 or 7 leadership changes. Usually, ganun talaga. Hindi talaga napag-usapan yan. At kasi... Ano pang silbi nyo kung wala kayong pagkakaisa dyan? Usually. Tito Soto naman, ang ginagawa mo naman kaming bata eh. Ginagawa tayong bata eh, no? Nung normal yun na gano'n, hindi pwede yun. Napag-usapan yan. At kasi kapag gano'n, hindi natutuloy. Pero open kayo Masyadong maraming kausap, hindi natutuloy. Pero open kayo sakaling mag-join sila sa majority? Yes, of course. Anything for the good of the Senate and for the good of the country. Yun ang importante sa atin. Sir, any thoughts on Marcoleta as minority leader? Wala pa kami. Sila na bahala doon. Those who will not join the majority. Sila na bahala. Sir, sa Blue Ribbon, i-alok nyo ba sa kanya yung committee na yun? Mag-uusapan namin ngayon ng focus eh. Thank you, sir. Thank you, sir. No, yan, no? So, ito naman yung pahayag ni Senator JB. Kasi si Senator JB yata ang huling pumirma sa pagiging Senate President ni Tito Soto. Well, maganda na sila ako'y part ng leadership ni Mr. President. Tumalula ka? Chillax lang tayo. Nausap ko muna siya talaga na kung sakali I'll be the last to sign kasi ano na eh, kung talagang meron ng majority. And you signed? I signed, I was the last. So with the 15 nagpaalam ako kay SPGs kasi he gave me the trust and confidence. Hindi ako nag-majority. Bali kayo yung pang-15 na nag-sign? Last time. How will that affect your chairmanship and then yung deputy majority kayo, sir, diba? I do not know yet. Wala pa namang pinapag-usapan tungkol dyan. Pero sir, ano yung back-trigger? Bakit kayo pumirma na mapalitan si SPG? Ay, basta ano na lang yun. Ano na eh. May mga usap-usap din kami na kami in particular, kami ni Censure University, kami kagabi, anong gagawin namin. Kasi may mga kumag-usap din naman sa amin na we should be Sir, di-discuss, but you will retain your committee chairmanship. Is that something? Hindi namin pinag-usapan yun. Hindi namin napag-usapan. Sir, kailan ka nagsimula yung ganitong talks? Gabi lang, kahapon lang. Gabi lang, kahapon lang. Ano naging trigger, sir? Sabi ko kasi ako pag-iisip ako muna. Hindi naman ako alam niyo naman ako kahit kay SP Bigs noon, hindi ako umalis kay Subiri hanggang dulo, no? Kay SP Cheese hanggat ako yung hindi talaga kung pwedeng maiwan sana ako, kaya lang naintindihan naman niya. I gave my respects and courtesies before I signed. Sir, sabi niyo you were the last to sign. Yes. Opo, kailan kayo pumirma? Kailan kayo pumirma? Kanina lang. Sir, bakit kaya? Sa Blue Ribbon pa. Sir, bakit mayroong palit ng leadership? What are the issues, sir? Yun, lighten us. Kahit konti lang, sir. What are the issues? Hindi na po ba kayo satisfied? Basta, hindi naman. Ako, satisfied. Part of the leadership. Walang, siguro nasobrahan na yung siraan ng both houses eh. No? It has affected the institutions already. Yeah. Ako naman, I think yung mga issues kay Sen Cheese, kay Sen Joel, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Yan, no, narinig natin ng pahayag ni tawag dito ni Senator JBR ito. So kayo ba mga banateros? Ako medyo nang lumo lang ako kasi 'di ba? Okay na sana eh. Talagang nakakasigurado na tayo na ligtas sa impeachment si Vice President Sara Duterte ngayon taon. So aminado naman tayo na pinag-utos naman ng Supreme Court na 2026, February 2026 ay pwede na ulit makapag-sampa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Medyo naging panatag tayo dahil yun nga na naging maayos yung Senate President. So ngayon kita naman doon nga sa isang picture na nag-uusap si Tito Soto, nandun pa nga si Subiri ata, at itong si Marcos Jr.
na siguro nasama din dun yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yan pa yung isa sa ano natin. Ito pa yung isa sa tawag dito, sa problema natin ngayon. Pero wala sana tayong poproblemahin talaga kung kung naipasok sana natin ng Duterte. Kung yung 10 Duterte senatorial candidate ay naipasok natin, wala tayong problema sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, kitang-kita naman na malamang sa malamang kasi may mga hindi lang si Cheese, hindi lang si Villanueva ang may issue sa mga donation ng mga kontraktor nung halalan. Malamang meron pang iba dyan ng mga senador. Kaya ito rin yung iniingatan nila na mabunyag. At ang kapalit nito ay yung pag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte. Yan ang nakikita ko. Hindi lang, at ako naniniwala na hindi lang si Senator Chis Escudero at Joel Villanueva ang may ganyang issue, kundi kung sino-sino pa dyan ng mga senador na ayan din yung ayaw nilang mabunyag ngayon. Dahil alam naman nila na sobrang pinag-uusapan talaga ang issue sa flood control. Kaya ang mangyayari nito, parang ang nangyari is palit ulo lang. Diba? Iboto nyo si Tito Soto bilang Senate President, hindi kayo madadamay sa demolition job na nangyari kay Chis Escudero at kay Villanueva. Grabe, no? Tindi, no? Oo. Baka sabihin nyo, masyado akong mapangusga. Ulitin ko, ha? Ako po ay TBJ defender noon ng Tito Vic and Joey. At dinidepensahan ko yan si Tito Soto. Pero nung dumating po sa punto na naging politics vlogger na ako, at sa totoo lang, isa rin yan sa gusto ko rin na kandidato si Tito Soto. Kaso bandang huli, nung medyo paliado na, ano pa bang silbi nung nasa taas ng ulo namin ng mga banateros, nasa kasabihan namin na pagtama palakpakan, pag mali banatan, kung kailangan kong konsintihin porket iniidolo ko lang ang isang tao. So hindi ako ganun tao kasi, no? So yun na nga, no? Dumating sa punto na ayoko ng mga opinion ni Tito Soto dahil parang may kumukumpas. At isa pa sa nagpaniwala sa akin na may kumukumpas kay Tito Soto ay yung sinabi ni Senator Chis Escudero na huwag magpapaniwala si Soto kay Martin Romualdez. So ngayon, obvious na, no? So yun, siguro ang gawin na lang, ang ingatan na lang siguro ng Senado ay isipin nila yung galit ng taong bayan. Kasi sa oras na may impeach si Vice President Sara Duterte, lalabas talaga ang galit ng taong bayan. Baka dyan na magsimula yung kinakatakutan nilang mangyari. Kung ano yung nangyari sa Indonesia, baka mangyari sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, wag naman sana. Grabe. Kaya nga ako, 'di ba, sabi ko sana yung mga itinatalaga, yung katulad niyan sa COMELEC, sa Senate President, sa DPWH, sa BIR, sa Custom, sa Ombudsman, sa DILG, 'di ba? Sa sa DepEd, dapat nanggagaling 'yan sa boto ng taong bayan. Kasi kapag nanggagaling 'yan mismo sa loob ng gobyerno, nandiyan yung tinatawag na kapangyarihan, no? Nagkakaisa sila para wag kahit may ginagawa silang anomalya, hindi nila nilalaglag yung sarili nila. At sa halip, yung inilalagay do sa pwesto na yon ay yung mga kaalyado nila para pag dumating yung time na kailangan nila ng tigapagsalo, ay sasaluhin sila, no? Kaya dapat nagmumula talaga sa boto ng taong bayan yung itinatalaga bilang Senate President, yung itinatalaga bilang Ombudsman, yung itinatalaga bilang Chairman ng COMELEC, BIR, DPWH at DepEd. So sana may ano ba yan? Sana may gumawa ng batas na yan na manggaling sana sa taong bayan yung boto, hindi sa mga kapwa nila politiko.
So yun mga barateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa planong pagpapapatay ni Tito Sotto kay Vice President Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ito, may isa-shoutout lang ako na nung nakaraan nagpapa-shoutout to na hindi ko lang nabasa. Asa na ba yun? Ha? Oo, sino ba yung asa na ba yun? Ito na ba yun? Hanapin ko lang ang kanyang pangalan. Kasi nung nakaraan nagpapa-shoutout, hindi natin siya na-shoutout kasi ito ba yun? Hindi. Asa na yun? Hindi ako prepare, ha? Hindi prepare si Jay Guevara. Saan yung shoutout natin? Ako, mukhang natabunan na to. Mukhang natabunan na ng mga mensahe. Hindi ko na makita. Ito ba yun? Richard Simpson? Ay, hindi. Hanapin lang natin. Saglit lang to. Matagal na sa akin to nagpapa-shoutout pero hindi natin ma-shoutout kasi tayo ay busy. Hindi ko na makita. Hindi na kita makita. Bahala na nga sa susunod na lang na vlog. Basta yun, sa lahat po nang nagme-message sa akin, mega love shoutout sa inyo lahat. Pasensya na sa sobrang dami ng me-message. Hindi ko kayo may isa-isa. At ayun, mega shoutout din sa lahat ng OFW hero abroad, saan man panig ng mundo, at sa ating mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusuporta sa pamilyang Duterte, SMNI, kay Pastor, Apollo Siki Buloy, at syempre sa Banateros Brothers. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.